person B, meron siyang 450. Ano nangyari dito? Ano nangyari dito? Ang winning ticket ay 1,000 ang tinaya. Ganun pa ba? Kasi ang winning ticket, 500 ang tinaya, 225,000. Ang story ninyo, si winner, bibigay ngayon kay Lotto Agent. Si Lotto Agent, i-claim na niya sa branch. Kaya sa reflected sa branch, si Lotto Agent ang winner. Ganun yun eh. Sa 450, ano po nangyari rito? Kasi parehong person B ito eh. So what happened? 1,000 po yung taya. 1,000 ang ticket. Okay. So, Mr. Chairman, ganun na nangyari. May nagbet na ng 1,000 sa area na yon, nanalo siya ulit sa 3D Lotto and then ulit, sinabi niya kay Lotto Agent, paki-claim ito. Si Lotto Agent ay hindi pumunta na sa branch office sa Manila na pumunta kasi lampas na sa limit. Tama? Tama po. Tama. So si Lotto Agent ay pumunta na sa Manila, siya na ang nag-claim sa papers, siya pa rin ang winner kasi siya ang nag-claim. Ganun po ang nangyari rito. Ganun. So, tumaya ng 1,000 pesos sa 3D. Ngayon itong 3D, hindi ba to Mr. Chairman, when I say Mr. Chairman Juni Kuwan, hindi ba ito designed actually to cater to the small bettors? Ito yung mga 3D na supposed to be, ano ba yung wetting noon? Ano ba yung wetting? Two numbers lamang wetting? Two numbers lang. So, parang ito, 3 numbers, parang I thought this was to cater for those small bettors na mga 10 pesos, 20 pesos lang ang kaya, na gusto nilang may chance manalo. Ito, you're telling us that wini-wager now is more than minimum wage. Sino tinatayanan nila is more than the minimum wage sa area. Tama ba, Mr. Amak, anong minimum wage na to sa Caraga? Oh, siguro ganun, more or less 500 siguro ngayon, with the increase na. Oh, katakot-takot na naawa yun. 500 pesos ang minimum wage natin and they're betting their minimum wage dito. They're supposed to be the small bettors itong 3D game eh. Oh. So, ganyan na nangyayari. So, ang next question ko pa nga, Mr. Chairman, Sir, after telegraph ko lang, but no need for an answer. Acknowledge ko lang muna si Senator Bato. Senator Bato de la Rosa. Okay, go ahead. No need for an answer, but tatanungin ko sa susunod kumikita ba tong 3D games natin? Kasi yung ang tama. This is just one area, Mr. Chairman. Isang area lang, isang agent lang ito. Isang outlet lang bali ito. Isang outlet lang yan. Siguro in the future, sasabihin tatanong na natin sa PCSO, which of your games, kasi kaya nyo naman i-segregate yan eh. Ano yung taya sa game, ano yung payout ninyo, which of your games are making money and which are not making money. Okay, so maybe in some future time, i-follow up ko po yung tanong na yun. But please, gather the data necessary for the answer. Yes, Mr. Chairman. Yes, anyway, si person B, Senator Coco, papuntay natin sa next hearing para tanungin natin siya at lahat ng mga nandun, A, B, C, D, E, kakausapin natin, magpaliwanag sa atin yung proseso ng kanilang claim at paano, bakit sila nilalapitan and all. Senator Bato, meron po kayong opening statement? Wala, Mr. Chairman. Just would like to hear the hearings. I would like to hear the hearings. Baka masyado ng seryoso yung baliktaktakan dito. Okay. Pumunta ako dito, baka may chance rin kung manalo ng loto. Matagal ako tumataya talaga ng loto. Hindi ka pa nanalo? Halos, nanalo ko ng 5 digits, right? Yes. Magkano? Malaki-laki rin ha. Gusto mo manalo Ha? ng 2025? Pumunta ka ng Butuan, tumaya ka ng 500 pesos, malaking tsansa mo. Butuan lahat yan. Kontakin mo si person B, paturo ka sa kanya kung paano manalo ng 2025. Kayang-kaya niya. Kita mo naman, no? Multiple, 8 times July, 9 times. Galing mo niya. Di ba? Thank you, Mr. Chairman. Okay. Baka naman magaling na sa combination o baka marunong na siya mag-anticipate. Okay itong 3D nito. Di ba? Kumbaga, meron siyang regla. Nireglahan niya siguro. Kaya nanalo siya. Now, sa tax says on lotto winnings, noong January 16, 2024, may nanalo po
Lucky Peak System 12. January 16 po ito. Ang dapat amount na cheque na nakuha niya base sa tax code natin, which is 20%, dapat ay 514,195,854.08. Pero sa halip, ang cheque na natanggap lamang niya ay 512,854.8. So meron pong kulang na 1.6 million. Bakit po may kulang sa cheque niya? Sir, dun sa System 12 po, ay yung amount po kasi ng jackpot, dun sa System 12, may iba pa po siyang winnings. So, yun po yung 1.6, parang 800,000 po yata. Kasi pag System So ilang 12, cheque natanggap niya? isa lang po. Kaya nga, kung isa lang na ticket na natanggap niya, regardless, ang panalo niya is 504, ang panalo niya is 640. Yun ang jackpot eh. 640 million at System 12 na panalo na niya is supposed to be 640 million. Kasi yun ang pot eh, di ba? Yun ang jackpot eh. Tama? Now, sa 640 million plus butal, i-deduct mo yung 20% para sa BIR, dapat ang cheque na tanggap niya 514 million. Pero sa halip, ang ticket, ang cheque na tanggap niya was 512, so merong kulang na 1.6. Kanina punta yung 1.6 kay Eddie. Ay, mali pala, sorry. Hindi masyado explain ko. Okay. Dapat, halika rito, 512. Yung dapat na natanggap niya, pero ang Okay. Okay. Kinorek nila yung kanilang information na nilagay dito. 512 million lamang ang natanggap niya. Na dapat ay 514. So ibig sabihin may 1.6 million pesos na hindi niya natanggap. Tama? O ba't ito? Kinorek kung tama yung sinabi ko. Ang check 500. Check. Anong proof muna? Bakit nyo sinabing iba? Okay, paki-explain lang po. Ang System 12 po kasi yung yung taya niya. So, aside from jackpot po, may iba pa po siyang combinations na pinanalunan. Kasi maring nanalo siya ng five Five numbers. Tapos po, Para tinaman pa niya yung 4. 3, Kasi nga 12 yes ang po. combination niya. So that explains it na ang natanggap lamang niya ay Opo. Mas malaki po yun. So may sumobra po yung ibinigay nila sa trainer. okay. So ang explanation niyo po kung bakit sobra dahil meron pang ibang mga numero May tinamaan ibang niya. combinations pa po Combinations. siyang pinanalunan. Kasi nga pag System 12, 12 po. Ibig sabihin, pwedeng rambo-rambolin, tinamaan niya doon ilang numbers yun. Yes. Bali, Tinamaan niya 6 yung opo, yung bali 6 numbers, 5 numbers, 4. hindi, kaya nga tinamaan niya yung jackpot. Yes po. Okay. Since meron siyang tinamaan din na 5 5 numbers. sa 5 numbers combination doon na 4 numbers, kaya tumaas ang panalo niya. Okay. Okay. Okay na ako dyan. Now, ayon sa Commission on Audit, merong kulang-kulang 1 bilyong piso ang mga unclaimed prices. Saan po napunta yun? Ano pong ginagawa niyo sa mga unclaimed prices? Mr. Chair. Go ahead po. Yes, Mr. Chair, under the charter po kasi namin, the winners have 1 year from the date of draw to claim their prizes. So automatically under the charter, it is forfeited. Those prizes are forfeited in favor of the charity fund. Okay. Mr. Chair. Kaya nga. So, can I get a record of those monies na unclaimed na nilagay sa prize fund at anong nangyari doon? Paano nagastos yun ng sa prize fund? Yung amount na yun. Kasi ayon sa isinabit ng data ng PCSO, there are may total amount na 451 million pesos, 299,155
of unclaimed prices from January 1 to December 1, 2023. Ang laki. Ano ito yung mga prices na ito? Bakit di na-claim? We will submit the list, Mr. Chair, if you will. Kaya po, Allows. ano ito mga ticket nito? Bakit di sila nakiklaim? Anong reason? Most of these unclaimed prices, Mr. Chair, are low-tier prices. I'm sorry? Low-tier, yung minor prices po yan, Mr. Chair. Because ang habit po kasi ng ating mga bettors, pag hindi nakita yung kanilang winning numbers dun sa bet numbers nila hindi na nila tinitingnan yung minor prices. Okay. Pero gusto ko pong makita yung paper trail kung paano po napasok sa prize fund ito mga winning unclaimed tickets. Charity fund po. Kaya nga, paano po na charity pa yung pag-transfer Yes, na talaga na-transfer ito. So, meron kayong record na yan. we will submit, Mr. Chair. At kung paano nagastos yung prize fund na yon. Yes, Mr. Chair. Tama? Okay.